Palakpakan po natin ng Panginoon. Hallelujah. Let us open our Bible in Matthew 6:24. It says here, no one can serve two masters, for you will hate one and love the other. You will devoted to one and despise the other. You cannot serve God and be slave to money. Amen. Can you ask yourself, who is your master? Who is your master? Amen. It's a great privilege to speak here in the front, but if you feel my hallelujah. Amen. What is the meaning of this verse? No one can serve two masters, for you will hate one and love the other. You will be devoted to one and despise other, and you cannot serve God, be slave to money. So, mahirap po talaga mga kapatid mamangka sa dalawang ilog. No? Amen. Sino po ba yung nakaranas na namangka sa dalawang ilog? Sino rin ba yung nakaranas na mangarap na sana dalawa ang puso ko? Mahirap po yun. Amen. So, ganun din po yung kay Lord. Hallelujah. Going to church is not assurance that we will go to the kingdom of God. Hallelujah. If our heart, if Jesus is not our master. Amen. Makinig po tayo. Hindi po assurance yung nagpupunta tayo ng church. Kung busy tayo sa gawain o ano pa man, kung hindi nasa sentro natin si Jesus. Amen. Going to church is not assurance to go to kingdom of God. Your talent. Even you are more talented. But, hallelujah, if not Jesus is not the center of your heart, wala pong saysayan. Amen. Ikaw ay mayaman, malakas. Amen. Napakahirap po nang nagsasayang lang tayo ng panahon dito sa church kung hindi rin lang natin inaalay lahat ng ginagawa natin para sa Panginoon. Hallelujah. Kaya po mga kapatid, ngayon pa lang po talagang inaanon tayo ng Panginoon na dapat kilalanin natin kung sino ba yung master ng buhay natin. Amen. Marami po sa atin nakakalimutan, hallelujah, na ang tunay na master natin yung ating tunay na creator, ang ating Panginoon. Mawawala po. Ang Panginoon ay hindi tumitingin sa dami na nag-church. Tumitingin na ang Diyos sa quality ng kanyang puso. Hallelujah. Sabi po sa Isaiah 29 verse 13, 19, sabing ganun dito, is talagang Isaiah 29:13, chapter 13, verse 19. Chapter 39, verse 13. Sorry po yan. Sabi gano'n ng Panginoon, tingnan niyo po ito. The Lord says, these people come near to me with their mouth and honor me with their lips, but their hearts are far from me. They worship me is based on merely human rules they have been taught. Therefore, once more, I will... doon na lang po muna tayo. Amen. Kung nandito po tayo at nag-worship tayo kay Lord, iniisip po natin na iwan natin yung sinain ko,
Hinihintay ako ng girlfriend ko sa labas. Hinihintay ako ng boyfriend ko sa labas. Hinihintay ko. Baka kaya merong kumain ng ulam ko sa lamesa. Kung ano-ano ang ginagawa. Hindi po yon nakakalugod sa ating Panginoon. Kaya po sinabi sa Isaiah 29:13 na kailangan po natin kapag nandito tayo sa church, i-focus natin yung ating mga puso't isipan. Amen. I-set aside natin ang lahat ng ating mga problema, bagkus i-feel natin yung presence ng ating Panginoon para makita natin at maranasan natin yung gagawin ng Diyos kung bakit tayo nandito dito. Amen. Intimacy with God. Ibig sabihin po, kailangan natin ng relationship. Amen. Intimacy with God means to hunger and thirst for Him. Hallelujah! Excited tayo na makarating tayo ng church at maranasan natin yung presensya ng ating Panginoon. Kung bakit tayo nandito sa church is because of Jesus. Is because we want to feel the presence of the Lord. It's because we want to have a new revelation from our God. It's because to give thanksgiving for what He has done in our life. Amen. That's why we are here. Not only because to meet our friend, amen, to make it attendance, and even so, this is that we need to having a relationship with God. Born again is not a religion. It is relationship with God. You and God. Hallelujah. To be in His presence. Our last thought when resting at night must be connected with Him. And even during, if we will wake up, the intimacy must elevate us toward Him. And when we wake up in the morning, we are renewed again. So, ibig sabihin, hindi lang po tayo Sunday mag-aalala kay Lord. Hindi lang tayo Sunday makikipag-usap kay Lord. Hindi lang tayo Sunday magbabasa ng salita ng Panginoon. Bagkus, kasama na natin ang Panginoon sa araw-araw ng ating buhay. Amen po. Palakpakan po natin ang Panginoon. So, yan po yung nais ng Panginoon sa atin. Hindi po nais ng Diyos na marami tayong bilang, pero yung isip natin, hindi sa Kanya nakapokus. Amen. Tandaan natin mga kapatid, hallelujah, na napakalaking pribilehiyo na tayo po ay nakarating dito na makarinig na salita ng Panginoon. Amen po. Sabi rito sa intimacy, we love, serve, and seek the Lord with all our heart. This is undivided heart. Amen. Kung tayo po talaga ay nagsisik kay Lord, talagang mahal natin si Lord. Kung mahal po talaga natin si Lord, talagang magsiserve tayo ng buong puso. Amen. Sa pagsiserve natin, kung wala si Lord, magpapagod po tayo. Madali tayong ma-stumble, madali tayong matison, madali tayong bumigay. Nagkaroon lang tayo ng problema o pagod. Pero kung nasa ating puso ang paglilingkod sa Panginoon, kahit anong mangyari yan, hindi tayo magsusuko, hindi tayo mapapagod. Amen po ba? Yan po yung nais ng Panginoon, na siya yung maging priority ng ating buhay sa araw-araw. Dahil nilikha niya tayo para papurihan siya. Sa pangalawa po, we give thanks with a whole heart. We give God's law with all a whole heart. Sabing ganon. Lagi po tayong magpasalamat. Huwag po natin kakalimutan hindi magpasalamat sa Panginoon. Amen? Because, hallelujah, hinihintay ng Panginoon lagi yung ating ang pakikipag-usap natin sa Kanya. God people remains through the Lord and trust Him with all their heart. This is undivided heart. Sabi po sa Psalms 86:11 to 12,
Teach me your way, O Lord, that I may rely on your faithfulness. Give me undivided heart, that I may fear your name. I will praise you, Lord, my God, with all my heart. I will glorify your name forever. Amen. So dito po yung mga katangiang hinahanap ng Diyos sa buhay natin. Tandaan po natin, sa bawat ginagawa natin na hindi natin kasama si Lord, iba yung master ng pinagsisilbihan mo. Wala na tayong paligoy-ligoy, dalawa lang ang paglilingkuran natin. Ang demonyo ba o ang Diyos? Kapag nauuna ang Diyos sa buhay mo, ibig sabihin, nagsiserve tayo kay Lord. Pag inuuna natin ang Panginoon, pinapriority natin sa ating buhay, ibig sabihin, nagsiserve tayo kay Lord. Pero kung hindi tayo nagsiserve kay Lord, inuuna natin yung mga gusto ng ating mga laman, inuuna natin ang mga bagay na gusto ng ating mga katawan, hindi tayo sa Lord nagsiserve. Sa ibang Lord yun. So mga kapatid, kung hindi regular sa iyo ang pagbabasa ng Bible, kung hindi regular sa iyo ang pananalangin, kung hindi regular sa iyo ang makinig ng salita ng Panginoon, malamang iba yung pinaglilingkuran natin. Kung mas gusto natin pumunta ng ibang lugar kaysa pumunta ng church, kung mas pipiliin natin ang mga bagay na hindi malayo tayo sa Panginoon, malamang iba yung master mo. Kaya kailangan po talaga isa lang ang ating master. Hindi tayo po pwedeng maging lukewarm Christian kasi po talagang magagalit ang Panginoon. Kasi kahit tayo man, di ba? Sino bang mahilig sa kape dito? Natikman mo bang uminom ka ng maligam-gam na kape? Hindi mo iinumin yun. Hindi ka mag-i-enjoy kasi kape nga eh. Kaya kailangan sa kape mainit. Tama po ba? Palakpakan po natin si Lord. Sa mga kapatid, inaano po ng mensaheng ito talagang, inaano po talaga kung sino ba yung magiging master ng buhay natin. Dapat gayon pa lang alam na natin at tayo magdi-decide kung sino ba talaga yung magiging master ng buhay natin. Amen. Aminin man natin sa hindi, lahat man tayo gusto natin pumunta ng langit, pero kadalasan, iba yung nagiging master natin. Iba yung sinusunod ng ating katawan. Pero gusto nating mapunta ng langit. Dapat kung langit ang gusto mong puntahan, puro makalangit ang mga bagay na gustuhin ng puso mo. Tama po ba? Posible naman gusto mong pumunta ng langit, puro makademonyo naman yung gusto ng puso mo. Malabo yun. Kung gusto pa pumunta ng mga party o part-time kaysa mag-church, malabo yun. Sabi nga ng iba, narinig natin, gusto mo pumunta ng langit, church nga, hindi ka makapunta. Langit pa kaya? Pahirapan pa, ayahin ka na pumunta ng church. Tama po ba? Sabi rito sa Matthew 10:37, anyone who loves their father or mother more than me is not worthy of me. Sabi po ni Lord John, anyone who loves their son and daughter more than me is not worthy on me. Whoever does not take up their cross and follow me is not worthy of me. Whoever finds their life will lose it, and whoever loses their life for my sake will find it. So napakaano po ng ating Panginoon. Kaya po sabi dito sa Exodus 34:40-50, do not worship any other God. Kita niyo po yung letter G, maliit lang kasi Diyos-Diyosan yan. For the Lord, whose name is jealous, is a jealous God. Napakaliwanag po, napakasiloso ng ating Panginoon.
Kaya gusto niya siya yung maging priority ng ating buhay. Siya yung maging master ng ating buhay. Sa Kanya lang tayo susunod. Sa Kanya lang tayo maglilingkod. At sa Kanya lang tayo nagpupuri. Halimbawa po, may anak ka, pinalaki mo, pinag-aral mo, pinakain mo, pero malayo ang loob sa'yo, sa kabilang kapitbahay siya malapit at humihingi sa kanya. Hindi ka nilalapitan, ano magagawa mo? Magseselos ka, di ba? Mag-iisip ka, baka hindi ko to anak, bakit napakalayo sa akin itong batang to? Samantalang ako ang nagpalaki sa kanya, nagpakilala sa kanya. Bakit ganito itong batang to? Napakalayo ng loob sa akin, samantalang ako yung tatay niya. Ako bumibili ng mga pangangailangan niya. Ganun po ang ating Panginoon. Kaya siya nagseselos dahil kung tayo maglilingkod sa ibang Diyos, talagang magagalit siya kasi siya po yung melikha sa atin. Kadalasan po yung nagiging master ng buhay natin, yung ating mga pride. Kaya sabi ng Panginoon, sabi ng Bible, humble yourself before the Lord and He will lift you up. Amen po. So tinatalakay po dito mga kapatid, tinatanong talaga ng ating Panginoon, sino ba yung master mo? Amen po. Kasi pagka tayo maging maraming talent na sa buhay, talagang, gano'n lang ng gano'n. Lumalaki yung ulo, hindi lumalaki yung puso. Iniisip ng iba, pag wala ako, hindi tutuloy ang tugtugan. Hello? Si Lord, kaya tayong palitan kahit ilang pang beses tayo palitan. Kaya kung minsan mga kapatid, madali tayong mapapagod kapag wala si Jesus sa ating mga puso. Kung hindi si Jesus ang dahilan ng ating mga pagpapagal, madali po tayong mapapagod at madali po tayong magsasawa. Kaya tandaan niyo po yung mga mukha ng mga katabi niyo. Baka bukas makalawa, hindi na natin makita. I-follow up natin yan, paalalahanan natin yan. Bro, tinatawag ka na ng ating master, si Jesus. Amen po ba? Kaya po mga kapatid, it's not about the preacher. Hindi about sa mga kung even kung mali po yung aking motibo, hindi ako magiging sa ating Panginoon. Kailangan si Lord lang ang ma-priority, si Lord lang ang maitaas, si Lord lang ang mapapurihan. Amen. Kaya itong samahan na ito, hindi po ito isang samahan ng grupo lang. Pakikipagrelasyon po ni Jesus ang dinidevelop dito. Pakikipagrelasyon natin sa ating Panginoon upang mas lalo tayong makalapit sa Panginoon, upang mas makilala natin ang tunay, ang ating makapangyarihang Diyos. Nakita po natin ng ating Panginoon. Napaka-siloso niya. Kahit ako siloso din. Siyempre pag nakita mo yung kasi mararamdaman natin yung nararamdaman ng Panginoon, di ba? Para kang sinasakat pag nagseselos ka. Di ba? Kasi mahal na mahal tayo ng Panginoon, kaya ayaw ng Panginoon na iba yung maging master ng buhay natin. Amen po? Kaya nga sabi dito, sinasabi ko, sino daw yung higit na magmamahal sa kanyang anak, sa kanyang tatay, sa kanyang mga magulang, sa kanyang pamilya, nang higit sa kanya, hindi daw worthy kay Lord. Kailangan talaga si Lord yung unang-una nating minamahal at priority natin. Amen po. Isaiah 54 verse 5. For your maker is your husband. Ayun pala. Husband pala natin si Lord. The Lord Almighty is His name. The Holy One of Israel is your Redeemer. He is called the God of all the earth. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Faithful ba tayo sa ating husband? Faithful ba tayo sa ating mga wife?
O, konti lang sumasagot ha. Delikado yata tayo dito ha. Ulitin ko nga ulit. Faithful ba tayo sa ating mga minamahal? Amen. So ganyan ang gusto ng ating Panginoon. Maging faithful tayo. Parang ayaw kumibo ng iba. Delikado tayo dyan. Isa pa daw, isa pa. Faithful ba tayo kay Lord? Oh, dapat ganun kalakas. Sa asawa at anak na Hallelujah. Dapat kung gaano tayo ka-faithful sa ating kabiyak. Hallelujah. More than pa kay Lord dapat. Talagang kailangan po talaga natin na ma-honor talaga kung paano tayo nilikha ng ating Panginoon. Amen. Napakasarap po na ang turing sa atin ng Panginoon ay parang isang asawa niya, oh. Amen. Kaya po, napakasiloso ng ating Panginoon. Kasi imaginein mo, ako yung lumikha sa'yo, ako yung bumubuhay sa'yo, tapos sa iba ka magsiserve. Amen. Kaya nga mga kapatid, ang pagkakaroon ng matigas na puso ay isang napakahirap na lumapit sa Panginoon. Kung hindi tayo magiging humble sa Panginoon, hindi natin kayang magawa ang lumapit sa ating Panginoon. Hindi natin kayang, sabi nga ng Panginoon, if you want to be my disciple, sabi niya gano'n, deny yourself, take up your cross, and follow me. Nagagawa na ba natin i-deny yung ating sarili? Kahit alam natin na marunong tayo sa lahat ng bagay, pero kaya kung minsan mga kapatid, kung hindi natin kayang i-deny yung ating sarili, handun pa rin yung ating mga pride. Amen po. Hindi natin mapipili si Lord kapag tayo ay ma-pride. Hindi natin makikita ang kadakilaan ng Panginoon sa buhay natin kung lagi tayong matigas ang ating mga puso. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi po sa Revelations chapter 2, verse 3 and 4 hanggang 5. You have preserved and have endured hardship for my name, and have not grown weary. Yet I hold this against you. You have forsaken the love you had. Pinatagay mo nga ng Tagalog niya. Tagalog. Alam ko rin matyaga ka nung nagtitiis ng maraming hirap, alang-alang sa akin at hindi ka sumuko. Subalit may isang bagay na ayaw ko sa iyo. Iniwanan mo na ang pag-ibig mo noong una. Alalahanin mo ang dati mong kalagayan. Pagsisihan mo at talikuran ang iyong masasamang gawa at gawin mong... Saan ba ako? Ayaw sa iyo. Alalahanin mo ang dati mong kalagayan at pagsisihan mo at talikuran ang iyong masasamang gawa at gawin mong muli ang mga ginagawa mo nung una. Kapag hindi ka nagsisi, pupunta ako diyan at aalisin ko sa kinalalagyan ang iyong ilawan. Amen. Naalala niyo po ba yung nung una tayong na-born again? Sobrang napakainit natin sa ating Panginoon. Lahat ng Bible study, present tayo. Lahat ng prayer meeting, present tayo. Pero nung natuto na tayo, marami na tayo naging alam. Hallelujah! Hindi na. Bigla na tayong nagbago. Hindi lumaki yung ating puso, bagkus lumaki yung ating ulo. Sabihin ko, alam ko na yan. Magaling pa ako dyan. Pero hindi natin alam, bawat kilos natin, bawat minuto, nakatingin ang ating Panginoon. Amen.
Sabi po sa Revelations 3:15, sabi nito, I know all things you do, that you are neither hot nor cold. I wish that you were one or the other. But since you are like a lukewarm water, neither hot nor cold, I will spit you out of my mouth. You say, I am rich, I have everything I want. I don't need a thing, and you don't realize that you are wretched and miserable and poor and blind and naked. So I advise you to buy gold from me, gold that has been purified by fire. Then you will be rich. Also buy white garments from me, so you will not shame by nakedness, and ointment for your eyes, so you will be able to see. I will correct and discipline everyone I love. So be diligent and turn from your indifference. Look, I stand at the door and knock. If you hear my voice and open the door, I will come in and we share a meal together as a friends. Those who are victorious will sit with me on my throne, just I was victorious and sat with my Father on his throne. Anyone with ears to hear must listen to the Spirit and understand what he's saying to the churches. So sabing ganun ng Panginoon, hindi ka mainit, hindi ka malamig, isusuka kita. Kumbaga, okay lang, pumunta ako ng church, okay lang. Pumunta ako ng ibang okay lang din. Pero kailangan talaga yung init ng pagsamba natin sa Panginoon, yung init ng pagtanggap natin sa Panginoon ay talagang nag-aapoy. Hallelujah! Ang ating puso, nag-aalab ang ating puso sa pag-worship sa Kanya, sa paglilingkod sa Kanya, upang ang ating Panginoon ay matuwa. Amen. Subukan mo, kausapin mo yung katabi mo. Nagsasalita ka pero hindi nakatingin sa'yo. Ganun lang ng gano'n. Ano mararamdaman mo? Sarap patukan, ano? Hindi siya interesado sa'yo. So, ganun ang Panginoon. Hindi natin mararanasan ang Kanyang boses na marinig kung hindi tayo nakapokus sa Kanya. Hindi natin mararanasan yung instruction niya kung hindi tayo nakikinig. At wala tayong kagana-ganang kausap kung hindi tayo man lang nagre-reply. Subukan mo. Sige. Kausapin mo yung kasabi mo na parang hindi naman interesado. Ano mapipil mo? Di ba po ba? Pero kung ikaw ay masaya kang nakikinig sa sinasabi ng Panginoon, masaya kang nagwo-worship sa Panginoon, napapasaya po natin ang ating Panginoon. Uminom ka ng kape na mainit, talagang masisiyahan kang uminom hanggang pagtatapos niyan. Pero kung pagtimpla ka ng asawa mo ng malamig pa sa ilong ng pusa, baka ibuga mo sa kanya talaga. So ganun yung nararamdaman ng ating Panginoon. Kasi yung Panginoon natin buhay. Kaya kailangan kumilos tayo at mag-worship tayo ng tunay na parang buhay. Na parang buhay. Buhay talaga. Diba? Kakaway-kaway ka gano'n. Iniisip mo, wala sa focus yung iniisip mo. Kailangan talaga kay Lord lang tayo. Hindi natin mararanasan ang kapangyarihan ng Panginoon kapag hindi natin ibinibigay, sinusurrender ang ating puso, ang ating buhay. Kung hindi natin siya hinahayaan
na magmaniobra ng iyong buhay, hindi natin mararanasan ang kanyang pagka-Diyos. Hindi tayo magtitiwala hangga't hindi natin ibinibigay. Hindi tayo matututong magtiwala sa ating Panginoon kapag hindi natin ibinibigay ang lahat sa Kanya. Kapag hindi natin siya ino-honor na siya yung Diyos na manglilikha natin, hindi natin mararanasan ang anumang bagay. Hallelujah, na kailangan natin maranasan. So mga kapatid, ang kailangan lang po talaga rito, i-acknowledge natin ang ating Panginoon. Amen. Ipakita natin siya na tayo talaga ay tunay na nagmamahal sa Kanya, hindi lang pakitang tao yung ginagawa nating service sa Kanya. Hindi lang kung kailan tayo may mabibigat na problema, saka lang tayo lalapit sa Kanya. Ang nais ng Diyos, araw-araw tayong kumakain, araw-araw din tayong magpuri sa Kanya at magpasalamat. Sapagkat sa Kanyang lahat ng gagaling at nagmumula ang lahat ng meron tayo ngayon. Amen po. Hindi kay Satanas. Kaya lumayo tayo sa gawain ng demonyo. Lumayo tayo sa lahat ng gawain hindi kalugod-lugod ng ating Panginoon upang tayo kalugdan ng ating Diyos. Maaring magbibigay din si Satanas ng blessing, pero pagdating noon, sisingilin ka niya upang mapalayo ka lang sa Panginoon. Kaya nga mga kapatid, ito na yung ating hallelujah na mag-decide tayo kung sino ba talaga yung magiging master ng buhay natin. Kung sino ba talaga, kung kanino ba natin ipagkakatiwala yung buhay natin. Amen. Mapalad yung mga bata dyan dahil mukhang mukhang mahaba pa yung lalakarin. Hindi katulad namin matatanda na nandito na lang, Kaya habang may buhay pa tayo, ipagkatiwala na natin sa Panginoon ang ating buhay. Kaya ito mga kapatid, hindi ito isang relihiyon, kundi isang pakikipagrelasyon natin sa Panginoon. At tandaan natin, hindi tayo kayang iligtas ng ating mga relihiyon. Amen po. Kundi yung relasyon natin sa ating Panginoon. Natin mo ba pumunta ng handaan na sumama ka na hindi ka naman invited, na hindi mo kilala yung mga tao doon? Diba parang ang hirap naman, hindi ka makakaway, hindi ka makangiti kasi wala kang kakilala doon. Pero kung ikaw ay kakilala ka doon, invited ka doon, talagang masaya ka, magiging feel mo talaga. Invite ako dito, kilala ko lahat. Amen. So mga kapatid, ito lang po yung nais ng Diyos sa atin. Tanungin po natin yung ating sarili. Sino ba talaga yung ating master ng buhay natin? At kung hindi si Lord, magbago na tayo ng master. I-unfriend mo na si demonyo para si Lord na lang i-accept natin. Kasi talaga namang alam natin sa sarili natin kung sino ba talaga yung mas nananaig sa buhay natin. Amen. Kung sino ba talaga yung mas nananaig sa buhay natin, yun po talaga yung nasusunod at yun yung nagiging master natin. Kaya kung hindi po natin i-renew yung ating mga pag-iisip, kung hindi po tayo magsasaliksik ng salita ng Panginoon, hindi po natin makikilala kung sino talaga yung magiging master natin. At tandaan po natin, hindi tayo po pwedeng mag-serve kay Lord at hindi rin tayo po pwedeng mag-serve sa diablo. Ito po yung sinasabi ng Bible ngayon na talagang kailangan mamili po tayo ng isa kung sino po yung susundin natin sa ating buhay. Amen po. Sabi po sa Joshua 24, verse 15 to 19. But if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourselves this day whom you will serve,
whether the gods your ancestor served beyond Euphrates, or the gods of your Amorites, in whose land you are living. But as for me and my household, we will serve the Lord. Malaki po yung letter L, kaya si Lord yun. Then the people answered, for me is from us to forsake the Lord, to serve other gods. It was the Lord our God himself, who brought us and our parents up out of the Egypt, from that land of slavery, and performed those great signs before our eyes. He protected us on our entire journey and among all nations through which we traveled. And the Lord drove out before us all the nations, including the Amorites, and lived in the land. We too will serve the Lord because He is our God. Joshua said to the people, you are not able to serve the Lord. He is a holy God. He is a jealous God. He will not forgive your rebellion and your sins. Amen. So pinag-decide po ni Joshua yung mga kasama niya kung saan sila magse-serve. Sa mga Diyos-Diyosan ba ng kanyang mga ninuno, o kay Yahweh sila magse-serve. Pero sinabi ni Joshua na talagang kay Yahweh sila, ang buo niyang pamilya ay magse-serve kay Lord. Amen po. Kaya ngayon mga kapatid, tinatanong nga, kanino ba tayo talaga tunay na magse-serve? Kaya lang dapat talaga pumunta tayo sa church, dapat si Lord lang talaga yung priority natin. Wala tayo ibang motibong mga bagay, kundi kay Lord lang talaga tayo nakatuon ng pansin. Amen. Sabi po sa Matthew 7:24, anyone who listen to my teaching and follow it is wise like a person who is built house on the solid rock. Those the rain comes in torrents and the flood waters rise, and he winds beat against the house. It won't collapse because it is built on the bedrock. But anyone who hears my teaching and doesn't obey it is foolish, like a person who builds a house on the sand. When the rains and floods came the winds beat against the house, it will be collapsed with a mighty crash. Pakitagalog mga Kuya Chris. Sabi nito po, kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. So mga kapatid, kung sabi nga nun, kung sino daw yung nakikinig at nagpapatupad sa salita ng Panginoon ay may tuturing daw na matalino. Hallelujah, na nagtayo ng isang bahay na bato. Dumaan man ang maraming mga pagsubok sa buhay, ito'y mananatili sapagkat nakatatong siya sa bato. Ang ibig po sabihin dito, si Jesus. Amen. Kung kay Jesus tayo nakatuon, kung kay Jesus tayo nakatayo, anumang bagyo ang dumating sa buhay natin, hindi po tayo kayang bumagsak. Pero kung sa buhangin daw tayo, para daw tayong, sabi ganoon, kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay maitutulad sa isang taong matalino at nagtayo ng kanyang bahay, ang pundasyon ay bato. Kaya mga kapatid, kung tayo ay matalino, hallelujah, kapag narinig natin yung tama, yun po yung dapat nating gawin. Huwag po tayong, hallelujah, napapakinggan lang natin tapos ilalabas natin sa ating kabilang tenga. Wala po, hindi po tayo mag-grow nun. Ibig sabihin mga kapatid, kung ang pananampalataya natin ay nakatuon sa ating Panginoong Jesus, ibig sabihin po kahit anumang mga pagsubok na dumating sa ating buhay,
hindi po tayo agad-agad matitinag. Kasi ang pundasyon ng ating pananampalataya ay ating Panginoong Jesus. Amen. Pero kung hindi po tayo, sabi sa ganon, sa kabila pa po. Sa 26 po yan. Ang bawat nakikinig sa akin ng salita mo, hindi naman nagsasagawa ng mga ito ay may tutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin. Ang bahay ng ito ay bumagsak at lubusang nawasak. Ito po yung mga taong nagjo-joke lang na hindi siniseryoso yung salita ng Panginoon. Na kapag dumating sa kanilang buhay ang mga pagsubok, ang mga problema, ay madali pong bumigay at madali pong sumuko. Kasi tinayo niya lang yung kanyang pananampalataya sa isang katulad na buhaghag na buhangin. Alam po naman po natin yung buhangin, hindi po solid dyan. Amen po. Kaya kahit napakaganda man nang itinayo mo dyan, kung sa buhangin mo lang itinayo, wala pong saysayan. Kung praise the Lord tayo, nung praise the Lord dito na ganyan, pero hindi naman pala si Lord ang sentro ng ating puso. Dumating man ang mga pagsubok, magbabagsak tayo, susuko tayo, magsasawa tayo. Amen. Kaya tandaan po natin mga kapatid, kapag si Jesus ang ginawa nating master ng ating buhay, kapag si Jesus ang pundasyon ng ating pananampalataya, hallelujah, tayo po ay magiging matatag hanggang sa wakas. Amen. At kapag nasa puso mo yung ginagawa mo, never ka magsasawa. Kapag nasa puso mo yung ginagawa mo, hindi ka mapapagod. Kapag alam mo si Lord ang gino-glorify mo sa ginagawa mo, hindi ka mapapagod at hindi ka magsasawa o mai-stumble man. Amen. Makaraan tayo, marami po tayong mga bagyo na dinadanas sa buhay, pero may kanya-kanya po tayong mga pananampalataya. Hallelujah! Na kung bakit ang karamihan sa atin nakatayo pa rin hanggang ngayon. Dahil binibigay nila yung ang pundasyon ng kanilang pananampalataya ay si Jesus. Amen. Kaya mahirap po mga kapatid yung sama-sama together lang. Na hindi mo alam talaga sa puso mo yung tunay, kung sino ba talaga yung tunay na pinaglilingkuran mo. Madaling mag-pretend, pero hindi yan makakaila kapag tayo ay nasa gitna na ng mga sitwasyon ng problema. Amen po. Kaya po mga kapatid, hallelujah, ang highlight lang dito is tinatanong tayo ng Panginoon, kanino ba tayo magsiserve? Sino ba yung master ng buhay natin? Ang sarili ba natin o si Lord? Kasi sabi nga ng Panginoon dito kanina, no, ang hindi na nagbubuhat ng kanyang cross. Whoever does not take up their cross and follow me is not worthy on me. Whoever finds life will lose it. And whoever loses their life for my sake will found it. Amen. Kahit po sa isang asawa mo, no? Yung asawa mo lang, napakasarap ng pakiramdam mo pagka-confident ka na sa iyo lang siya nakatingin. Tama po ba mga kapatid? Na hindi ka nag-iisip na nambababae yung asawa mo. Hindi ka nag-iisip yung asawa mo nandalalaki. Kahit ano ba mangyari, makakatulog ka ng maayos. Tama po ba? Pag alam mo kung sino talaga yung master mo, ng master ng buhay mo, talagang magiging panatag ka. Excited tayong makita si Lord. Sino po gusto makita si Lord? Sino po gusto mauna dyan? Ako po, inaamin ko. Talaga, gusto ko na rin kasi pag kumisan dumarating din sa buhay ko yung pagod na ako.
Sabi ko, Lord, kung talagang malinis na ako, okay na, clearance na ako sa langit. Kuhanin mo na ako, umiyak ako sa Panginoon. Kasi gusto ko nang makapagpahinga ng tunay na pamamahinga. At masasabi mo yan, kung confident ka na sa sarili mo, na talagang isinuko mo na yung buhay mo para sa Kanya. Wala nang power ang kamatayan sa atin kapag ibinigay na natin ng gusto yung ating buhay para sa Kanya. Kaya dapat talaga maging excited ang bawat isa na ma-meet si Lord. Huwag po natin katakutan ang kamatayan sapagkat una-una lang yan. Sabihin mo sa katabi mo, malay mo. Handa na ba tayo? Mukhang wala pa iba. Dapat yes lang. Kasi binigay na natin kay Lord yung ating buhay. Tama po ba? Kaya alam mo, kaya mga kapatid, napakasarap pag si Lord ang ginawa mong master. Na hindi na tayo matatakot mamatay, na hindi na tayo matatakot saan man. Ano man ang mangyari dito sa mundo, si Lord lang talaga yung ating makakapitan. Amen. Nawa sa gabing ito, mga kapatid, hallelujah, naitanong na rin natin sa ating mga sarili na sino ba talaga yung master ng buhay ko. Amen. Tanungin mo nga sa katabi mo, sino nga ba master mo? Baka mamaya, Master Sardines yan, ha? So tayo po'y tumayo, mga kapatid. Hallelujah. Ang nais ng Panginoon, siya yung ating Creator, na siya lagi yung una. Number 1 siya sa puso natin. Tandaan po natin, mga kapatid, ang isang relasyon kapag hindi natin sinama si Lord, madaling masira. Ang isang mga plano na hindi natin sinama si Panginoon, madalas failure. Ang lahat ng mga bagay na ginagawa natin na hindi natin sinasama ang Panginoon, kadalasan bumabagsak tayo. Pero kung gusto mo, kapatid, ng tagumpay sa iyong buhay, unahin natin si Lord at isama natin. Maging prioridad siya ng ating buhay upang mas lalo tayo maging matatag. Ang ating Diyos ay mapagnibughuing Diyos dahil ang pag-ibig niya sa atin ay tapat at tunay. Naghahanap ang Panginoon, kapatid, ng tunay na pagsagot mo ngayong gabing ito. Sino ba ang pipiliin mo ngayon? Sino ba ang gusto mong magmaniobra ng iyong buhay? Kung si Jesus, taas mo ang iyong kamay at sabihin natin ito, Ama naming Diyos, sa gabing ito, sinusurrender ko ang lahat-lahat sa akin, ang aking buhay, ang aking pagkatao, ang lahat ng meron ako ay binibigay ko sa iyo. Mula ngayon, ikaw ang kinikilala ko, Panginoon at Master ng aking buhay. Ikaw ang aking priority. Simula sa gabing ito, magsasaliksik ako ng iyong mga salita at mga pangako upang mas lalo tumatag ang aking pananampalataya. Maraming salamat po, Ama, sa gabing ito na pinaalala mo sa amin na ikaw ang dapat masunod sa aming buhay. We love you, Jesus. We love you, Father God. And we love you, Holy Spirit. Amen. Lord God, hallelujah. Maraming salamat po, Ama, sa narinig naming mga salita mo ngayong gabing ito, Lord God. Tunay nga po, ikaw, O Diyos, ang siyang
humihipo sa bawat puso namin, Lord God. Pati na rin, Panginoon, sa aking mga kapatid, hallelujah, na hindi nakakaunawa ng Tagalog, dalangin ko, Panginoon, na hipuin mo ang kanilang mga puso, Panginoon. Patawarin niyo po ako sa aking mga pagkukulang, Panginoon. Patawarin mo po ako, Panginoon, sa lahat ng aking mga kahinaan, Lord God. Dalangin ko, Panginoon, ngayong gabing ito, Lord God, Ikaw ang maging pundasyon ng aking pananampalataya. Ikaw ang lahat-lahat sa akin. Tunay nga, Panginoon, na hindi namin kayang mabuhay nang wala ka. Lord, nakikita mo kami, nakikilala mo kami, ang bawat isa sa amin, Lord God. Hipuin mo ang aming mga puso, Panginoon, upang manatili ang pagpapakumbaba namin, Lord God. Sinusurrender namin lahat sa iyo, Panginoon, ang lahat ng mga pride namin, Panginoon. Sinusurrender namin, Panginoon, ang lahat ng aming mga kayabangan sa iyo, mga kayabangan, Lord God. Gawin mo kaming maging humble, Panginoon, upang kami, Panginoon, hallelujah, ay maging kalugod-lugod sa iyong paningin. Patawarin mo po kami, Panginoon, kung kadalasan, Lord God, hallelujah, hallelujah, ay kami nangunguna sa aming Panginoong sarili, Panginoon. Ang sarili namin ang nasusunod, Panginoon. Lord, tulungan mo po kami gabayan, Panginoon, sa lahat ng mga plano namin sa buhay. At Ikaw, Panginoon, ang siyang gumabay, Panginoon. I-bless mo po, Panginoon, ang lahat ng mga plano namin sa buhay. I-bless mo po, Panginoon, ang bawat relasyon na meron kami, Panginoon. I-bless mo, Panginoon, hallelujah, ang mga gawa ng aming mga kamay upang Ikaw, Panginoon, ay aming mapapurihan, Lord God. Alisin mo, Panginoon, ang lahat ng gawa ng masasama ng kalaban, Panginoon. Simula ngayon, Panginoon, Lord God, Ikaw ang aming Diyos na susundin. Ngayon, hallelujah, Ikaw, Panginoon, ang aming Panginoon at tagapagligtas ng aming buhay. Lord, patawarin mo po kami sa mga sandaling kami, Panginoon, ay nagmamataas. Panginoon, patawarin mo po kami sa mga sandali na kami, Panginoon, hallelujah, na tinataas namin ang aming mga sarili pagkos nakakalimutan namin Ikaw, Lord God. Lord, dalangin ko sa bawat isa sa amin, Lord God, hallelujah, na Ikaw ay kumakatok sa bawat puso namin, Panginoon. Turuan niyo po kami, Panginoon, kung paano kami magpakumbaba. Turuan niyo po kami, Panginoon, hallelujah, kung paano, Panginoon, sumunod sa lahat ng utos mo, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon, upang kami ay makapagsubmit sa iyo, Lord God. Tulungan mo po kami, Panginoon, upang maging kalugod-lugod kami, Panginoon, at mapangiti ka namin, Panginoon, sa aming buhay. Tulungan niyo rin po kami, Panginoon, hallelujah, na lumakad ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Ngayon, Ama, binabalik namin ang lahat na papuri, pasalamat sa iyo, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal mong Espiritu. Amen.